Eto na po, yung nabinbin, hindi natuloy na dismissal order ng Ombudsman under Conchita Morales Carpio laban kay Senador Joel Villanueva na sinasangkot din sa grabing korupsyon nung pidap ng araw sa Napoles. Tapos ngayon nababanggit na naman, sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, alamin nila ito. At anuman ang makikita nilang matibay na basihan, ipatutupad nila ang dismissal. Nako, ito na yon. Chica Carpio Morales in 2015 when Fanny Belmonte was still Speaker of the House. And later on, the same order was given to the Senate President in 2016. And then nothing came out of it. And I think that it is one of the things that the Supreme Court will have to decide eventually. What is the real power of the Ombudsman to dismiss people who fall under the House and under the Senate? Does the Senate have, or does the Senate leadership have an obligation to listen and enforce the orders of the Ombudsman within its system? Because that is the issue here. This office was created by the Constitution. It's a constitutional office, but it cannot be less important than the rules of the Senate or the rules of the House. So at the time, the Speaker didn't dismiss him, and the Senate allowed him to sit down as a senator, even though he was already dismissed and disqualified from public service. This has to come to a head, and we are relying on the judiciary to come up with a pronouncement on this matter. Sinasabi ko nga, when I try to go after with these cases, I will always seek out the advice of the judiciary, because they're half the legal system that we have. Sila talaga yung dapat nagsasabi na ito ang dapat gawin dyan, o dapat dyan dalhin nyo sa COMELEC kung sasabihin nila para hindi na yan makaupo. But they have to lay down guidelines in this matter. Ayan. So, alam nyo kung bakit pumutok yung balitang yan. Nung panahon pa lang yon, si Senador Joel Villanueva, congressman ng Sibak Party List. At yun ay hindi naman maididinayo kakaila lababas public knowledge, talagang nasasangkot ang kanyang pangalan sa pidap ng panahon yon. Pero doon sa nakaraang administrasyon under Morales, siya po yung ombudsman ng panahon yon, meron pa rin siyang order na dismissal sa serbisyo itong congressman na ito. Ngayon sinasabi ni Ombudsman Remulla, panahon daw ni Fanny Belmonte, yun ang speaker ng panahon yon, hindi na ipatupad. Tapos ngayon nakarating sa Senado, naging senador na, hindi rin na ipatupad. So yun ang sinasabi niya, kailangan merong malinaw at dapat mangyari ang kapangyarihan ng ombudsman dahil sila nga po'y independent body. Masasayang ang kailang kapangyarihan kung hindi i-honor o hindi ipatutupad ng Kongreso at Senado ang dismissal order sa isang politiko na posibleng merong kinalaman sa grabing korupsyon. Yan po yan. Joel Villanueva ang pinag-uusapan dito. Dating congressman, may dismissal order na, hindi natin naramdaman. At ngayon naging senador. Ay ngayon sinasabi ng ombudsman, yung pagiging independent ng ombudsman, dapat maramdaman ito. Ganun pala. So, alam naman natin si Villanueva, pag nagtatalumpati sa Kongreso, sa Senado, akala mo pastor. Kung ano mga sinasabi tungkol sa mga Biblia. Karapatan man niya yun. Kaya lang, hindi naman pwedeng pagtakpan yung kanyang mga ginawa. Dahil dati na siyang na-involved, hindi i-dismiss, hindi mag-order ng dismissal si Ombudsman Conchita Carpio Morales ng panahong yun. Di ba? Kung wala silang ebidensya, dahil ombudsman. Ang problema lang, kaya nagpatuloy at namayagpag ang pagtatagumpay ni Villanueva kasi hindi ipinatupad ang suspension order, dismissal order pala, hindi lang suspension, dismissal order ng ombudsman against Congressman Villanueva. Tapos naging senador, hindi pa rin nangyayari. Yan po yung nakakalungkot. Pagpangkaraniwang mga tao
Halimbawa, barangay, pangkaraniwang opisyal ng gobyerno, hindi makapangyarihan, suspension pa lang. May orders, suspension pa lang na ipatutupad yung order. Dismissal, madami silang nadidismiss. Ito dahil congressman, naging senador, until now, hindi na ipatupad ang dismissal. Ano ito? Anong klase naman tayo nito? Ito'y nangyari nung nakaraang gobyerno pa. Speaker Belmonte pa raw ang panahong yun eh. So, Aquino, Duterte, di ba? Anong nangyari? Di ba? Kung Aquino nagsimula yung pagiging speaker ni Belmonte, walang ginawa yung Aquino administration. Kung Arroyo naman yan, wala rin ginawa. Duterte, wala rin. Kasi hanggang sa Marcos, kasi nandiyan pa rin si Villanueva. At ngayon, nasasangkot na naman sa flood control. O kung hindi man flood control, pagtanggap umano ng pera. Kasi lagi niya dinideny, wala akong kinalaman sa flood control. Pero, hindi mo naman mai-deny yung pagtanggap ng pera na sinasabi ni Engineer Alcantara na matalik mong kaibigan. Lagi ka nagdi-deny, hindi mo kilala. Yung pala naman eh. Halos sa isang linggo, ilang beses kayo nakikita. Lahat ng klaseng okasyon, magkakasama kayo tapos hindi mo kilala. Di ba? Eh ito ngayon, nabuhay yung dismissal order. So dapat pala ma-dismiss sa serbisyo si Senador ngayon, Senador Villanueva. Again, ulitin ko, bakit pagka pangkaraniwang tao, ang bilis ng order, ang bilis ng implementation, pero pagka congressman at senador, wala palang nagagawa ang mga nakaraang gobyerno. Ngayon, paninindigan ni Boying Rimulya, sana naman gawin niya ito. Kanya-kanya nga daw aalamin hanggang saan ang authority at kanya sa tingin niya yung pagiging independent nila, pwede. Kung dapat isuspindi ng COMELEC o kung ano man ang dapat gawin sa dismissal order ng dating ombudsman na hindi naman ho pwedeng ganong-galong retired justice din po ng Supreme Court, si Morales. Di ba? Wow! Ito na naman, ay alam mo naman si Villanueva, iso lang ito, walang personala. Pag nagsasalita diyan sa Senado, akala mo napakalinis. Akala mo walang ginagawa, pero sunod-sunod ang kalokohan na nai-involve pangalan. Sipin mo, ng panahon ng PDAP, na-involve na pala yan. O, ngayon, pinag-uusapan na naman. Tapos, senador pa rin. Only in the Philippines talaga. Pag ma-impluensya, tuloy ang maliligayang araw. Pag mahirap, kalaboso sa bansang ito. Sana mabago na ito, Mr. President. President Bongbong Marcos. Yung sinasabi mo, walang kaibigan, walang kapartido, walang kamag-anak. This time, ipakita niyo po ito. Suportahan niyo ang ombudsman na ipatupad ang mga dismissal order sa kahit kaninong politiko. Kapag ka may order, dapat na ipatutupad ito.